Natatakot ka ba tuwing pumapasok ka sa seksyon ng mga gulay sa supermarket? Sinabi sa iyo na mahina na ang iyong mga bato. At ngayon, namumuhay ka na may patuloy na takot. Takot na ang anumang malusog na pagkain ay maaaring, sa katunayan, nagpapataas ng iyong creatinine. Namumuhay ka sa isang nakakapagod na kalituhan. Sa isang banda, lahat ay nagsasabi sa iyo, kumain ng mas maraming gulay, kumain ng mas malusog. Pero sa kabilang banda, naririnig mo ang mga chismis, ang mga bulong ng ibang mga pasyente. Mag-ingat sa kamatis, ang spinach ay lason. Huwag hawakan iyon. Kanino ka maniniwala? Ako si E.A. Elena Santos at sa loob ng aking trabaho bilang doktor, nakita ko ng eksakto ang parehong pagdurusa sa mga mata ng aking mga pasyente. Mga pasyenteng dahil sa takot na magkamali, tumitigil na kumain ng gulay ng buo at nagtatapos na may malnutrisyon. O mas malala pa, mga pasyenteng may pinakamabuting intensyon sa mundo, kumakain ng maling mga gulay at nakikita ng may takot kung paano ang kanilang mga resulta ng creatinine at higit sa lahat ng potassium ay parang sumabog sa mga ulap. Siguradong nakita mo na ang mga nakakagulat na headline sa internet. Alam mo ba na may mga gulay na maaaring magpataas ng iyong creatinine sa loob ng wala pang isang linggo? O ang 4 na gulay na hindi dapat hawakan ng isang pasyente ng bato? At ngayon, bilang iyong doktor, kailangan kong maging ganap na tapat sa iyo. Ang mga headline na iyon ay may napakahalagang bahagi ng katotohanan. Hindi na ang mga gulay na iyon ay lason sa kanilang sarili. Ang tunay na lason ay ang maling impormasyon at ang dami. Ngunit, ito ay isang ganap na medikal na katotohanan na may mga gulay na ang iyong mga bato sa kasalukuyan nilang kondisyon ay hindi na kayang hawakan tulad ng dati. Dayon sisirain ko ang katahimikan. Hindi sa mga mito, hindi sa mahiwagang lunas, kundi sa malinaw at praktikal na agham. Ibibigay ko sa iyo ang pangwakas na listahan, ang listahang dapat nakadikit sa pintuan ng iyong ref, ihihiwalay natin ang mito mula sa katotohanan. Ipapakita ko sa iyo kung alin ang 4 na gulay na dapat mong pinakamataas na ingatan at ang 4 na kamangha-manghang gulay na maaari at dapat mong kainin ng may kapayapaan para manatiling malakas. Manatili kang kasama ko dahil ang pag-unawa sa listahang ito, ang pag-unawa sa dahilan sa likod nito, ay ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin ngayon para protektahan ang natitira pang pag-andar ng iyong mga bato at higit sa lahat para makabalik sa pagkain ng walang takot. Kaya ang video na ito ay hindi lamang isang listahan ng mga gulay. Ito ay isang gabay para matulungan kang pumili ng mga naglilinis ng hindi nakakasakit, ng mga nagpapalusog ng hindi nagpapabigat at ng mga maaaring makatulong na panatilihing malusog ang iyong creatinine. Kung sinabi sa iyo na mahina ang iyong mga bato, na mababa ang iyong filtrasyon, o gusto mo lamang mag-inat bago lumabas ang mga problema, manatili ka dahil maaari itong makatulong sa iyo na baguhin ang iyong mga gawin ng ligtas. Hindi ito tungkol sa takot sa pagkain, kundi sa pag-aaral na kumain ng may katalinuhan. At nais kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay, hindi lahat ng gulay ay magkapareho. Ang ilan ay mga dakilang kakampi dahil nakakatulong silang mag-alis ng mga likido at bawasan ang pamamaga, ngunit ang iba, kahit natural, ay maaaring magpataas ng potassium. Baguhin ang ihi ng dugo o magpataas ng creatinine ang hindi mo namamalayan. Kaya bago ka huminto sa pagkain ng gulay, maghintay ka dahil ang ilan sa kanila ay ang iyong pinakamahusay na tagapagtanggol at maaari nilang panatilihing gumagana ang iyong mga bato ng mas matagal. Sa video na ito, titingnan natin ang mga ito isa-isa, simula sa mga maaari mong may kumpiyansang ilagay sa iyong mesa. Ang mga ligtas na gulay, ang mga naglilinis, nagbabalanse at nagpoprotekta. Ako si Doktor at inaanyayahan kita na manatili hanggang sa katapusan dahil ang ika-4 na gulay ay karaniwang pinaka-hindi pinapansin at maaari itong maging susi sa pagpapabuti ng iyong mga bato o patuloy na pagkasira nito nang hindi mo namamalayan. Sabihin mo sa mga komento kung naiisip mo na kung ano iyon. Ang patola, ang tahimik na kaibigan ng bato. Magsisimula tayo sa isang bagay na napakasimple, mura at halos lahat tayo ay mayroon sa kusina, ang patola. Marahil hindi mo ito masyadong mapapansin dahil ito ay isang napakakaraniwang gulay, ngunit para sa mga may mga problema sa bato maaari itong maging isang tunay na kakampi. At bakit ito espesyal? Dahil napakababa ng potassium nito, napakaraming tubig at malambot na hibla na hindi nag-irita sa tiyan. Nakakatulong ito na mag-alis ng mga likido mula sa katawan nang hindi nagpapagod ng labis sa mga bato. Isang napakahalagang bagay,
Kapag hindi na maayos nagsasala ang mga bato at nagsisimulang mag-ipon ng tubig at asin ang katawan, ang bawat kutsara ng nilutong patola ay parang mahinang paghugas para sa katawan. Nagpapanatiling moisturized. Nakakatulong na mas maayos na matunaw at salamat sa soluble fiber nito, natural na ginagalaw ang bituka. Kapag maayos na nag-aalis ang bituka ng mga basura, mas malinis na dugo ang darating sa bato at kaya mas kaunting pressure ang nagtatrabaho sa organo na iyon. Bukod dito, kahit hindi ito mukhang ganoon, ang patola ay may vitamina C at mga antioxidant tulad ng carotenoids at lutein. Nakakatulong ang mga ito na bawasan ang tahimik na pamamaga na madalas na mayroon ang mga taong may mga problema sa bato, mataas na presyon ng dugo o resistensya sa insulin. Sa simpleng salita, nakakatulong silang mag-relax ng mga daluyan ng dugo at mapanatiling mas matatag ang presyon ng dugo. Paano ito lutuin para tunay na makatulong? Ang pinakamainam ay ihanda ito sa singgaw o pinakuluan. Kaya pinapanatili nito ang magaan na texture nito at hindi nasisipsip ng taba o sobrang asin. Maaari mo itong kainin ng mag-isa na may kalamansi at kaunting oregano o pagsabayin ang pulang sili o sibuyas. Iwasan ang pagpiprito o paghahalo sa mga industrialisadong sarsa dahil karaniwang may maraming sodium at nagpapataas ng presyon at pamamaga. Ang malambot na lasa nito ay isang bentahe dahil halos lahat ay pinagsasama nito at ang pinakaimportanteng bagay ay hindi nito pinapataas ang potasyum. Pinupuno ng hindi nagdudulot ng kabigatan at nakakatulong sa pagkontrol ng timbang at glucose. Mas maraming benepisyo kaysa sa iniisip mo. Isa pang bagay na halos hindi binabanggit ay nakakatulong din ito sa atay at digestive system. Kapag mas maayos na naglilinis ang atay, mas maayos na nag-aalis ang bituka at ang bato ay nagsasala lamang ng kinakailangan. Ang buong sistema ng paglilinis ng katawan ay nagtatrabaho ng magkasama. Nakita ko sa konsultasyon, halimbawa sa mga pasyente sa Maynila, na pinalitan ang mga gulay tulad ng spinach o kangkong ng patola. Sa loob ng ilang linggo napansin nila ang mas kaunting pamamaga, mas maayos na presyon ng dugo at mas maraming lakas. Hindi ito mahika, simpleng pagbibigay sa katawan ng isang bagay na tumutulong ng hindi nakakapinsala. Sa buod, mababa sa potassium, mayaman sa tubig at malambot na hibla, nagpapababa ng pamamaga at pagtitipon ng likido, madaling ihanda at mura, at magiliw sa mga bato, atay at bituka. Kung naghahanap ka ng ligtas, simple at nagmamalasakit sa iyong mga bato na gulay, ang patola ay nararapat na nasa iyong plato ng ilang beses sa isang linggo. Minsan, ang pinakasimple ay ang pinakanakakatulong. Manatili kang kasama ko dahil sa susunod na bahagi magkukwento ako tungkol sa isa pang gulay na marami lamang ang kilala sa pamamagitan ng kulay o lasa nito, ngunit sa katunayan ay isang makapangyarihang antioxidant para sa iyong mga bato. 2, pulang sili, ang marangal na sili na nag-aalaga sa iyong mga bato mula sa loob. Kung may isang gulay na dapat na mas naroroon sa dieta ng mga nag-aalaga ng kanilang mga bato ay ang pulang sili, kilala rin bilang bell pepper. Hindi lamang nadadagdag ito ng kulay at lasa sa iyong mga pagkain, ito rin ay isa sa mga pinakaligtas at natural na paraan upang protektahan ang iyong mga bato nang hindi sila nasasaktan. Ang unang dapat malaman ay ang pulang sili ay may napakababang potassium, mas mababa kaysa sa ibang mga gulay ng maliwanag na mga kulay. Kaya ito ay perpekto para sa mga taong may sakit sa bato o mataas na creatinine dahil hindi nito binabago ang mga mineral ng katawan, ngunit ang pinakamahalaga ay nasa mga sustansya nito. Mayaman ito sa vitamina C, isa sa mga pinakamalakas na antioxidant na mayroon. Ang bitaminang ito ay nakakatulong na ayusin ang mga tissue at nagpapatibay ng mga daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo sa bato. Maraming tao na may mga problema sa bato ay may malutong na mga kapilari dahil sa mataas na presyon o dahil sa akumulasyon ng mga lason. At ang pulang sili ay nakakatulong na protektahan ang mga pader na iyon para hindi na sila masama pa. Nagbibigay din ito ng beta-carotene at lycopene na nakakatulong na labanan ang oxidative stress, ang tahimik na pagkasira na dahan-dahang sinisira ang ating mga selula sa paglipas ng panahon. Ang bawat maliit na piraso ng pulang sili ay gumagana tulad ng isang maliit na natural na kapsula ng proteksyon, naglilinis, nagbibigay ng lakas at hindi pinipilitin ang mga bato. Isa pang bentahe ay naglalaman ito ng vitamina G, 6 at folic acid na nakakatulong sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo at sa pag-aalis ng homocysteine. Isang sangkap na kapag naipon ay maaaring makapinsala sa mga arterya
at mahirapan ang pagdating ng dugo sa mga bato. Ibig sabihin, hindi lamang ito pinoprotektahan ang bato, kundi nagpapabuti rin ang kalidad ng dugo na nagpapakain dito. Kaunting tao ang nakakaalam na ang pulang sili ay may capsanthin, isang natural na pigment na nagbibigay ng kulay nito at nakakatulong na bawasan ang pamamaga ng katawan. At kapag mas kaunti ang pamamaga, mas maayos na nasasala ng bato ang dugo at nagtatrabaho ng mas kaunting pagsisikap. Paano ito ihanda para mas mapakinabangan? Ang perpekto ay iihaw sa oven o mabilis na igisa sa extra virgin olive oil. Kung iluluto mo sa oven, ang matamis na lasa nito ay nagiging mas matindi at perpekto para samahan ang manok, brown rice o patola. Kung kulang ang oras, hiwain sa mga piraso at igisa ng 2 o 3 minuto lamang. Ang maikling init na iyon ay nagpapalakas ng mga antioxidant nito nang hindi sinisira ang bitamina at iwasan ang mga bersyon sa dilatang o suka dahil may masyadong maraming sodium. Sa kalahating pulang sili lamang sa isang araw, tinutulungan mo na ang iyong mga bato, pinapalakas ang iyong depensa at pinoprotektahan ang iyong mga selula mula sa loob. Sa buod, mababa sa potassium, ligtas para sa mga bato, mataas sa vitamina C, beta-carotene, lycopene at mga antioxidant, nagpoprotekta ng mga daluyan ng dugo at mga selula ng bato. Nakakatulong na bawasan ang pamamaga at nagpapabuti ng sirkulasyon, nagdadagdag ng kulay, lasa at lakas ng hindi kailangan ng asin o artipisyal na pampalasa. Manatili kang kasama ko dahil ang susunod na gulay ay magugulat sa iyo. 3. Repolyo, ang mapagpakumbabang gulay na nagpapababa ng pamamaga at naglilinis ng hindi nakakapinsala. Marahil hindi ito ang pinakakaakit-akit, ngunit ang repolyo ay may isang napakamahalagang bagay, nakakatulong itong bawasan ang pamamaga at natural na naglilinis ng katawan. Para sa isang taong may maselang mga bato, maaari itong gumawa ng malaking pagkakaiba. Ito ay mura, madaling makuha at napakaginagamit sa Pilipinong lutuin, ngunit kaunti ang nakakaalam na ito ay isang dakilang kakampi para sa bituka at bilang resulta para sa mga bato. Bakit napakatulong nito? Ang bituka at mga bato ay nagtatrabaho ng magkasama. Kapag maayos na nag-aalis ang bituka ng mga basura, mas kaunting basura ang pumupunta sa dugo at mas kaunting trabaho ang mayroon ang mga bato. Ang repolyo ay mayaman sa insoluble fiber na gumagana tulad ng natural na walis, naglilinis ng bituka, pinipigilan ang TB at binabawasan ang dami ng mga lason na pumupunta sa bato. Naglalaman ito ng mga compound tulad ng sulforaphane at glucosinolates na nakakatulong na magpababa ng pamamaga, suportahan ang atay at bawasan ang tahimik na pinsala sa katawan. Nagbibigay din ito ng mga bitamina C, V at folic acid na nagpapatibay ng depensa, nagpapabuti ng sirkulasyon at nakakatulong sa pagpapanumbalik ng mga tissue. Ang pinakamainam, wala itong masyadong potassium o pusporo kaya ligtas ito para sa mga kailangang mag-ingat sa kanilang mga mineral. Bukod dito, nakakatulong itong balansehin ang iri ng dugo na nagpapabuti ng lakas at pangkalahatang kagalingan. Paano ito ihanda nang hindi mawala ang mga benepisyo nito? Mas maganda sa singaw, pinakuluan o bahagyang igisa sa olive oil. Kung kakainin mo ito ng hilaw, hiwain ng manipis at magdagdag lamang ng kalamansi o natural na suka. Iwasan ang paglalagay ng maraming asin, mantikilya o mga komersyal na sarsa na may sodium. Ang perpektong dami ay kalahating tasa niluto o 1 tasang hilaw. Maraming pasyente na kumakain ito ng 2 o 3 beses sa isang linggo ang napapansin ang mas kaunting pamamaga, mas maayos na pagtunaw at maging mas maayos na pagtulog. Hindi ito mahika, ito ay tumutulong sa katawan na mag-alis ng mga lason nang hindi hinihingi ng sobra sa mga bato. 4. Pipino, hidrasyon na nagpapahinga sa iyong mga bato. Ang pipino, sikat sa mga malamig na inumin, ay isa sa mga pinakaligtas at pinakamalambot na gulay para sa mga may maselang mga bato. Hindi lamang ito nakakapresko, nagpapanatili rin ito ng hidrasyon nang hindi pinipilitin ang katawan. Bakit ito napakamaganda para sa bato? Binubuo ito ng mahigit 75% ng tubig na nakakatulong na mapanatili ang patuloy at magaan na hidrasyon. Mababa ito sa potassium at sodium, hindi tulad ng ibang makatas na gulay tulad ng kamatis o singkamas. Kaya hindi nito binibigatan ang mga bato o binabago ang mga mineral. Pinapadali ang pag-aalis ng mga likido at mga basura sa pamamagitan ng ihi na tumutulong sa bato na magtrabaho ng mas kaunting pagsisikap. Naglalaman ito ng mga natural na anti-inflammatory compound na nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa mga paa,
kamay o bukong-bukong, isang bagay na napakakaraniwan sa mga pasyente ng bato. Nakakatulong din na alisin ang uric acid na pinipigilan ang mga bato at iba pang karamdaman. Ang malambot na hibla nito ay nagpapabuti ng pagtunaw at sinusuportahan ang atay na nagpapagaan pa sa load ng bato. Nagbibigay ng maliliit na halaga ng bitamina G at silisyo na nagpapatibay ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon. Paano ito ligtas na kainin? Ang perpekto ay kainin ito ng sariwa sa ensalada o bilang magaang merienda. Iwasan ang pagdadagdag ng asin, mga sarsa o komersyal na dressing dahil inaalis nito ang mga benepisyo nito. Sa katamtamang dami, 1 o 2 beses sa isang araw, sapat na. Ang pipino ay nagpapanatiling hydrated, nagpapababa ng pamamaga at nagpapaginhawa ng bato nang hindi nadudulot ng mga kawalan ng balanse. Ito ay simple, presko at isang dakilang kakampi para sa mga naghahanap na alagaan ang kanilang kalusugan ng natural. Ang pipino, patola, pulang sili at repolyo ay bumubuo ng isang koponan ng 4 na ligtas na gulay para sa mga bato. Naglilinis, nag-aareglo ng hidrasyon at nagpoprotekta ng hindi hinihingi ng sobra sa katawan. Sila ay abot kaya, madaling mahanap at kung maayos na inihanda, maaari nilang mapabuti ang iyong pakiramdam araw-araw kung mayroon kang sakit sa bato. Hanggang dito kilala mo na ang mga gulay na tumutulong sa iyong mga bato na manatiling aktibo at malakas. Ngunit ngayon darating ang pinakadelikado, ang mga gulay na dapat mong iwasan kung hindi mo gustong mawala ang lahat ng iyong pagsisikap sa loob ng ilang araw. At magsisimula tayo sa isa sa pinakakaraniwan at mapanlinlang, ang hilaw na spinach, ang 4 na nakatagong kaaway ng bato. Mag-ingat, huwag maging kampante. 1. Hilaw na spinach, ang superfood na maaaring makapinsala sa bato. Ang spinach ay karaniwang nakikita bilang simbolo ng kalusugan. Nasa mga green juice, ensalada at detox diet ito, ngunit para sa mga may maselang mga bato, maaari itong maging mas mapanganib kaysa sa mukhang iyon. Ano ang problema? Ang hilaw na spinach ay naglalaman ng maraming oxalate, mga sangkap na nagbibigkis sa calcium at nabubuo ng maliliit na kristal. Ang mga kristal na ito ay maaaring maipon sa mga bato, mag-irritate sa mga ito, aboran ang mga bato sa ihi at palalaing ang filtrasyon nito. Bukod dito, mataas ang nilalaman ng potassium na sa mga taong may renal insufficiency ay maaaring magdulot ng arrhythmia, kahinaan o mataas na presyon ng dugo. Ang pinakamapanlin lang ay sa simula ay wala kang nararamdaman. Ang pinsala ay dahan-dahan, tahimik at naiipon sa paglipas ng panahon. Paano ito kainin na walang panganib? Ang hilaw na spinach at nilutong spinach ay hindi magkapareho. Sa pagkulo o pagluluto sa singaw ng ilang minuto, hanggang 70% ng mga oxalate ay pumupunta sa tubig. Dapat itapon ang tubig na iyon, huwag na itong gamitin muli. Kung gusto mo ito, kainin ang niluto ng maayos na pinatuyo, nang walang asin o mga komersyal na sabaw at 1 o 2 beses lamang sa isang linggo. Iwasan ang mga green juice na maihilaw na spinach, lalo na kung pinagsama sa singkamas o kamatis dahil nagpapataas ito ng potassium, oxalate at asukal. Mayroon bang mas ligtas na mga alternatibo? Maaari kang gumamit ng romaine lettuce, patola o pipino na mas malambot para sa mga bato. Ang spinach ay hindi masama, ngunit sa isang pinahinang bato maaari itong maging isang hindi kinakailangang pabigat. Ang pinsala ay hindi lumilitaw sa isang araw, naiipon ng dahan-dahan. 2. Kamatis, malusog ngunit hindi palagi para sa bato. Ang kamatis ay bahagi ng halos lahat ng Pilipinong pagkain, mga sopas, sarsa, ensalada at mga juice. Mukhang sariwa, natural at malusog, ngunit sa mga taong may mahinang mga bato, maaari itong maging isang tahimik na kaaway kung kinakain araw-araw o labis. Nasaan ang panganib? Ang kamatis ay may maraming potassium. Kung hindi ito maayos na natatanggal ng mga bato, naiipon sa dugo at maaaring magdulot ng hyperkalemia na may mga sintomas tulad ng kahinaan, pulikat o cardiac arrhythmia. Naglalaman din ito ng mga oxalate na nagbibigkis sa calcium at nabubuo ng mga kristal. Ang mga ito ay maaaring mag-irritate sa bato at paboran ang pagbuo ng mga bato sa ihi. Ang panganib ay tumataas sa mga sarsa, puree, ketchup o kamatis na juice dahil nagiging concentrated ang potassium, sodium at mga preservatives. Ang 1 kutsara ng sarsa ay maaaring katumbas ng ilang kamatis. Kailangan ba itong ganap na alisin? Hindi palagi.
kung kontrolado ang iyong potassium at ang iyong renal function ay katamtaman, kainin ito ng paminsan-minsan, 1 o 2 beses sa isang linggo. Mas maganda kung niluto o pinagbalatan dahil ganoon ay bumababa ng kaunti ang asim at ilang oxalate nito. Huwag pagsamahin sa ibang pagkain na mataas ang potassium tulad ng spinach, singkamas o abukado. Iwasan itong i-liquefy ng hilaw sa mga juice dahil nagiging concentrated ang mga mineral ng walang hibla. Isang magandang alternatibo ay ang pulang sili na nagbibigay ng kulay at lasa ng hindi pinapabigat ang bato. Kaya, mabuti ba o masama ito? Ang kamatis ay may lycopene at ito ay mabuti para sa puso. Ngunit sa mga pinahinang bato ang nakakapinsala ay hindi ang lycopene kundi ang labis na potassium at mga oxalate. Kaya hindi ito tungkol sa ganap na pagbabawal nito kundi sa pagkain nito ng maisukat at ayon sa iyong renal function. 3, kangkong, mukhang kaibigan ngunit maaaring makapinsala sa bato. Ang kangkong ay isang napakakaraniwang gulay at maraming tao ang naniniwala na ito ay mabuti para sa paglilinis ng katawan dahil nakakatulong itong umihi at maaari itong magkaroon ng bahagyang diuretic na epekto, ngunit sa mga taong may pinahinang bato maaari itong maging mas mapanganib kaysa kapaki-pakinabang. Bakit? Ang kangkong ay may maraming potassium at oxalate, halos kasing dami ng spinach. Ang sobrang potassium ay maaaring maipon sa dugo at magdulot ng mataas na presyon, kahinaan o mga problema sa puso. Ang mga oxalate ay nagbibigkis sa calcium at nagbubuo ng mga kristal na maaaring mag-irritate sa bato o magdulot ng mga bato sa ihi. Bukod dito, naglalaman ito ng natural na sodium na maaaring magpataas ng presyon ng dugo kung hindi ito maayos na natatangga ng mga bato. Kaya ito ay mapanlin lang, nakakatulong na umihi, ngunit sa parehong oras ay nagpapabigat sa bato ng mga mineral na hindi nito maayos na nasasala. Maaari ba itong kainin? Hindi ito ganap na ipinagbabawal, ngunit dapat kainin ng napakabihirang at laging niluto. Ang perpekto ay pakuluan ito sa maraming tubig at pagkatapos ay itapon ang tubig na iyon para mabawasan ang bahagi ng potassium at mga oxalate. Huwag kailanman pagsabayang may spinach, kamatis o singkamas. Mas ligtas na piliin ang romaine lettuce, repolyo, pipino o patola. Maraming pasyente ang naniniwala na kumakain sila ng malusog sa purong nilutong kangkong, ngunit ang kanilang mga pagsusuri ay nagpapakita ng mataas na potassium at mataas na creatinine. Hindi ito takot sa mga gulay, ito ay pag-aaral na pumili ng mga tumutulong at hindi ng mga nakakapinsala. 4, singkamas, maganda sa mata ngunit mabigat para sa bato. Ang singkamas, na may malakas na pulang kulay at matamis na lasa, ay mukhang isang perpektong pagkain para sa kalusugan. Gayunpaman, para sa mga may pinahinang bato maaari itong maging isang panganib kung madalas itong kainin o sa mga juice. Bakit maaari itong makapinsala? Ang singkamas ay mataas sa potassium at nitrates. Sa mga taong may mababang renal function, ang mga compound na ito ay naiipon sa dugo at maaaring magpataas ng presyon, itaas ang creatinine at baguhin ang ritmo ng puso. Ang mga nitrate ay nagbabago-bago sa mga nitrate at kahit na nakakatulong ang mga ito sa sirkulasyon sa mga malusog na tao, sa mga pasyente ng bato maaari nitong mabago ang presyon at oxygen sa dugo. Kung ito ay liquefied o ininom sa juice na walang hibla, ang potassium at nitrates ay direktang pumupunta sa dugo na walang filter. At ang mga antioxidant. Ang singkamas ay may mga antioxidant, bitamina G at maaaring makinabang ang malusog na puso, ngunit kapag ang mga bato ay hindi na maayos na sasala, lahat ng potassium, asukal at nitrate na iyon ay nagiging pabigat. Paano ito kainin na walang panganib? Sa napakaliit na dami lamang, paminsan-minsan, mas maganda kung niluto at sinamahan ng mga ligtas na gulay tulad ng repolyo o patola. Iwasan ang mga juice ng singkamas na may karot, mansanas o spinach dahil nagiging concentrated ang mga mineral at asukal. Ang singkamas ay hindi masama ngunit para sa isang mahinang bato ay masyadong mabigat. Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa pag-alam nito at paggamit ng may pag-inat. Minsan ang pinakamakulay ay hindi ang pinakaligtas. Nakarating na tayo sa katapusan. At kung kasama mo pa ako hanggang dito ay dahil tunay mong pinahahalagahan ang pag-aalaga sa iyong mga bato. At hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay ng buong katapatan, malaking bahagi ng kalusugang iyon ay nasa iyong mga desisyon sa pagkain araw-araw. Para sa marami, ang pagpili ng gulay ay isang bagay lamang sa kusina.
Para sa iyo, maaari itong maging pagkakaiba sa pagpapanatili ng iyong mga antas na matatag o pagpapabilis ng pinsala sa bato. Ang apat na kakampi ng bato, patola, magaan at mababa sa potassium, nakakatulong na mag-alis ng mga likido nang hindi pinipilitin ang bato. Pulang sili, mayaman sa vitamina C at mga antioxidant, nagpoprotekta ng mga daluyan ng dugo at mga selula. Repolyo, naglilinis ng bituka, nagpapababa ng pamamaga at nagpapababa ng dami ng mga lason. Pipino, napaka-hydrating, presko at mababa sa sodium at potassium, nakakatulong na mapanatili ang balanse ng mga likido. Ang apat na gulay na dapat mong iwasan o limitahan, hilaw na spinach, napakataas sa oxalate at potassium, maaaring bumuo ng mga kristal at itaas ang creatinine. Kamatis sa labis, mayaman sa potassium at oxalic acid, maaaring baguhin ang presyon at magpabigat sa bato. Kangkong, diuretic ngunit may maraming potassium at oxalate, mukhang walang kasalanan ngunit maaaring mapanganib. Singkamas, mataas sa potassium at nitrate, nagpapataas ng presyon at ng load ng bato. Sa mabilisang pagtingin, lahat sila ay malusog na mga gulay, ngunit kapag ang mga bato ay hindi na maayos nagsasala, ang mabuti para sa iba ay maaaring hindi mabuti para sa iyo. Ang ideya ay hindi matakot sa pagkain kundi matuto kung paano pumili ng may katalinuhan. Walang mahiwagang dieta o mga universal na dieta. Mayroon lamang mga mulat na desisyon ayon sa kung paano ang iyong katawan ngayon. Isang mahalagang payo para sa pag-aalaga ng iyong mga bato. Ang pinakamahalagang mensahe na maaari kong ibigay sa iyo ay ito. Huwag gumawa ng mga desisyon tungkol sa iyong pagkain ng walang malinaw na impormasyon. Kung mayroon kang sakit sa bato o sinabihan kang mataas ang iyong creatinine, hilingin sa iyong doktor na sukatin ang iyong EFID, ang glomerular filtration rate, para malaman mo kung gaano kahusay ang paggana ng iyong mga bato at kung aling mga pagkain ang maaari mong kainin ng walang panganib. Mahalaga rin na humingi ng tulong mula sa isang nutritionist na espesyalista sa renal na kalusugan. Hindi ito tungkol sa paghinto ng pagkain, kundi sa pagkain ng tamang bagay, sa tamang halaga at inihanda sa tamang paraan. Madalas ang maliliit na pagsasaayos ay gumagawa ng malalaking pagbabago. Pakuluan ang isang gulay at itapon ang tubig sa pagluluto, bawasan ang asin, baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga pagkain, gumamit ng kalamansi, mga halamang gamot o olive oil sa halip ng mga industrial na pampalasa. Mga praktikal na tip para magsimula ngayon. Pakuluan at itapon ang tubig sa pagluluto para bawasan ang potassium at mga oksalete. Iwasan ang mga sabaw sa pulbos, konsom o komersyal na pampalasa dahil may maraming sodium ang mga ito. Gumamit ng natural na pampalasa, kalamansi, bawang, sibuyas at olive oil para magbigay ng lasa ng walang pinsala. Pag-iba-ibahin ang iyong mga gulay. Huwag kumain ng pareho araw-araw. Mag-hydrate ng may balanse, hindi masyadong maraming tubig, hindi masyadong kaunti. Ang gitnang landas ang perpekto. Isang panghuling pagninilay. Karamihan sa mga tao ay hindi nagkakasakit lamang sa pamamagitan ng pagkain ng junk food, kundi sa pamamagitan ng pagkain ng malusog na pagkain nang hindi nalalaman na ang kanilang bato ay hindi na kayang hawakan ang mga ito. Ngunit may pag-asa. Ang katawan ay may malaking kakayahan na gumaling kapag inaalagaan natin ito sa tamang panahon. Hindi mahalaga kung mayroon ka ng diagnosis o kung pinaghihinala ang pagod na ang iyong mga bato. Sa disiplina, magandang gabay at mulat na mga desisyon maaari mong mapigilan ang pinsala at maramdamang mas mabuti. Ang iyong mga bato ay hindi nagrereklamo hanggang hindi na sila nagsasala. Huwag maghintay na maramdamang masama. Magsimula ngayon. Ang bawat pagpili sa iyong plato ay isang pamumuhunan sa iyong kinabukasan. Bago magpaalam, nais kong isipin mo ito ng isang sandali. Ilan sa mga gulay na ito ang bahagi ng iyong kinakain araw-araw? Isulat mo ito sa mga komento. Nais kong malaman kung nakatulong sa iyo ang video na ito na maunawaan kung alin ang mabuti para sa iyong mga bato at kung alin ang hindi. Kung kilala mo ang isang taong may mataas na presyon, diabetes o mga problema sa bato, ibahagi ang video na ito. Minsan, ang isang maliit na pagbabago sa pagkain ay maaaring maiwasan ang isang seryosong komplikasyon at maibalik ang kalidad ng buhay. Ako si Elena Santos at ang aking layunin ay samahan ka, ipaliwanag sa iyo ang kalusugan ng walang takot at may kalinawan.
Magkita-kita tayo sa susunod na video kung saan patuloy nating tuklasin kung paano alagaan ang iyong katawan mula sa loob sa pamamagitan ng mga simple ngunit makapangyarihang mga desisyon.